Alam kong madami sa inyo ang di maniniwala na semi-reband plus miracle treatment lang ang ginawa namin kay client. Kung mapapansin nyo, plakadong-plakado talaga yung naging resulta ng hair ni client, as in mukha talaga siyang ni-reband. Again, yung tipong plakadong-plakado yung pagkaka-reband kay client, pero semi-reband nga lang po yung ginawa namin sa kanya. And for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag semi-reband plus miracle treatment. Dahil sa video to, for sure madami kayong matututunan, kaya just keep on watching. Dahil sa video to, magbibigay ako sa inyo ng tips at technique at siguradong ma-apply nyo to sa mga future clients nyo. At sa ganitong pamamaraan nga pala, mas mabilis tayong makakagawa ng hair. At ito nga po pala yung hair status ni client bago siya magpagawa sa amin. At kung mapapansin nyo regarding sa hair status ni client, hindi naman siya ganun kabuhaghag, at the same time hindi naman din siya ganun kakulot. Kaya naman ang nasa i-adjust ko dito is semi-reband plus miracle treatment. Ang una ko nga palang ginawa dito kay client is binanlawang ko muna yung hair niya to make it sure na nabasa talaga yan lahat. Dahil pagbasa ang hair, mas mabilis natin itong maa-applyan ng rebanding cream number 1. At syempre, pagbasa ang hair or wet application yung ginawa natin, lessen tayo or hindi tayo prone para masunog yung mga buhok ng mga client. Kasi nga, dahil basa nga yung buhok ni client, malilesen yung tapang ng gamot. Dito nga, nagsimula na ako mag-apply ng rebanding cream number 1, layer by layer or section by section. Pag wet application nga po pala yung ginawa nyo, mas madali mag-section ng hair or mas madali mag-apply ng gamot. Bali dito, nag-apply ako ng rebanding cream number 1, then nag-application ako after 15 to 20 minutes. Nabad ko nga lang po pala dito ng total 45 minutes up to 1 hour yung buhok ni client. After ko nga pala siya mababaran ng gamot, nag-proceed naman ako sa pagbabanlaw. At dito nga binabanlawan ko na yung hair ni client dahil nababaran ko na yan ng rebanding cream number 1. After ko nga pala banlawan dito yung hair ni client, nag-proceed naman ako sa pag-a-apply ng Miracle Conditioner Treatment. Ito nga pala yung bagong ginagamit namin or ina-apply sa hair ng mga client namin habang binabanlawan sila. Kung saan nakakapagbigay ito ng extra shine, extra smooth, and extra sweet. Kaya naman hindi din nakakapagtaka kung bakit sobrang dami din talaga nag-a-avail ng product na to. Dahil itong conditioner na to, bukod sa nakakalambot, nakakadulas, ay nakaka-straight pa siya. Kaya naman habang ina-apply ko pa lang to sa hair ni client, ay naku, damang-dama ko din talaga yung dulas ng kanyang buhok. Ibang-iba din talaga yung product na to habang ina-apply ko sa hair ni client. As in, madadama nyo na talaga, nakakaiba talaga yung Miracle Conditioner Treatment. Which is ginagawa namin to bilang preparation para po sa Miracle Treatment. Kaya naman, after ko siyang mabanlawan ng 100% is nag-proceed naman ako sa pag-blow dry. At dito nga kung mapapansin nyo yung hair ni client, after ko pa lang siyang banlawan, after ko mag-proceed sa pag-blow dry, ay makikita nyo talaga yung extra smooth and extra shine ng kanyang hair. Again, hindi pa po namin pinaplansya yung hair ni client dito, pero plakadong-plakado na din po kagad yung naging resulta. Kaya naman, after ko lang dito ma-blow dry yung hair ni client, ay tamang balasa na kagad ako. After nga, hindi nga ako muna nagplansya dito dahil semi-reband lang po plus miracle treatment yung gagawin natin. Kaya naman ni-ready ko na kagad yung hair ni client dahil magpuproceed na ako sa pag-a-apply po ng miracle treatment. And regarding nga po pala sa pag-apply ng miracle treatment, mas maganda na sa open space or open area po tayo. Bawal na bawal nga po pala siya gamitin sa indoor or sa mga closed door area, at make it sure na may nakatapat na electric fan kay client during the process. At sa pag-apply nga po pala ng miracle treatment, make it sure na meron tayo nakareding spray bottle or spray water na pang spray sa anit ng mga client bago po natin sila sprayan ng miracle treatment. At kung mag-apply nga po pala na yun ng miracle treatment, make it sure na half inch away from the scalp pa rin. Layer by layer or section by section pa rin po ang pag-apply to make it sure na lahat ng hair strand is ma-applyan evenly. At syempre, mas maganda din kung i-massage natin yung hair ng mga client natin habang ina-applyan sila to make it sure na ma-applyan lahat ng hair strand. Especially kung dry or ngarag talaga yung buhok ng mga client natin, ay mag-focus po tayo sa pag-apply ng miracle treatment. And regarding nga po pala sa pagbababad ng miracle treatment, ay usually inaabot lamang po kami ng 45 minutes to 1 hour. At kung mapapansin nyo nga dito, nag-spray water ako sa anit ng mga client natin bago po natin sila applyan ng miracle treatment. Again, regarding po sa pag-apply ng miracle treatment, ay wag po natin isasagad ito sa anit. Ang pag-spray water po sa anit ng mga client ay magsisilbing protection po even na ma-applyan po natin ng miracle treatment yung anit ng mga clients natin. And regarding naman po sa miracle treatment, ay hindi na din po siya binabanlawan after po natin mababad ng 45 minutes to 1 hour, may magpuproceed naman po tayo sa pag-blow dry. And regarding naman po sa paggamit po ng hair dryer or hair blower, ay wala naman din pong required heat, mas mainit po, mas mabilis pong matuyo.
Much better nga din po pala kung i-shake nyo yung blower habang binoblow dry nyo yung hair ng mga client nyo or hahawiin nyo ng suklay. Or pwede nyo ding hawiin ng kapay para mas mabilis pong matuyo. Kaya naman right after ko ma-blow dry yung hair ni client dito, after ko siya mababad na miracle treatment, kung mapapansin nyo, makita nyo na yung extra smooth, extra shine at extra bounce. Dahil nga natapos ko na siyang applyan na miracle treatment or na blow dry ko na, ay magpuproceed naman ako sa pag-hair iron or pagpa-plancha. At sa mga nagtatanong nga po pala kung ano pong gamit namin na hair iron is MAC Hair Styler or MAC Hair Iron po. Since medyo maganda naman na yung hair strand ni client, kaya hindi na din kami nahirapan sa pag-hair iron or pagpa-plancha. Bali dito makikita nyo naman kung gaano ako kadali or gaano ako kasimple mag-plancha ng hair ng mga client namin. Hindi din gaano kakapal or hindi din kanipis yung pagsasection ko. Dito nga nakikitaan ko na magiging maganda talaga yung resulta ng hair ni client after ko siyang matapos. Kaya naman dito sa video to makikita nyo naman kung paano lang ako kasimple nagpa-plancha. Maabot lamang ako ng 4 to 5 or 6 na hagod sa hair ng mga client, then nagpo-proceed na kagad ako sa next section. Basta maganda ang hagod ng hair iron nyo, at the same time kumapit yung gamot na in-apply nyo kay client, ay for sure magiging maganda talaga ang pagkaka-straight or resulta ng buhok. At dito nga sa prosesong ito ay naiiwasan namin mapaso yung mga anit ng mga clients namin. Kaya naman habang pinaplansya namin talaga yung hair nila ay minsan nakakatulog pa sila or nare-relax talaga sila. Tiyagaan lang din talaga sa pagpaplansya para maging maganda talaga yung resulta ng hair ng mga clients nyo. At syempre kailangan lahat ng hair strand ng mga client nyo ay nahahaguran nyo talaga ng plancha. In other words, dapat pantay din yung pagkakaplansya nyo side by side. Kaya naman dito sa video to, makikita nyo din talaga kung gaano kaplakado ang pag-hair iron or pagpaplansya namin sa hair ng mga clients namin. Dinection ko nga pala into 4 section yung hair ni client dito para hindi din ako mahirapan sa pagpaplansya. And regarding nga po pala sa pagpaplansya namin ng hair ng mga client namin, ay inaabot lamang po kami ng 25 minutes up to 30 minutes. At dito nga sa part na to ay unti-unti ko na din talaga nakikita yung magiging magandang resulta ng hair ng clients namin. Kaya naman nung matapos ko siya dito maplansya ng 100% or side by side, ito na din po kagad yung naging resulta ng kanyang hair. At kung mapapansin nyo, very close to reband yung ginawa namin kay client, pero again, semi-reband plus miracle treatment lang po yung ginawa namin sa kanya, at nakita nyo naman po yung proseso. Ito lamang po yung ginagawa namin, especially pag yung hair ng mga client namin ay hindi naman ganong kabuhaghag or hindi naman ganong kakulot. Kaya naman sa lahat ng interesado na nais magpagawa sa aming mismong salon, pwede po kayong mag-chat or mag-PM sa aming mismong page, Clinic Happy Salon, Maribeles, Bataan. Diyan nyo po makikita yung prices po na services po namin, at the same time yung exact location. Sure lang din na mag-chat or mag-PM po kayo the moment na pupunta kayo sa aming salon. At sa lahat naman po nagtatanong sa amin regarding sa mga products na ginagamit namin sa hair ng mga client namin, kung bakit na-achieve namin ganyang kagandang soft, shiny, silky, bounce and straight, don't worry mga B, ma-avail nyo siya through TikTok and Shopee. Mapanood nyo man po ito sa aking TikTok account, don't worry, ilalagay ko na lang po yung link ng product sa Yellow Basket. At kung mapanood nyo man po ito sa aking personal account or sa aming mismong page, ilalagay ko na lang po yung link ng product sa comment section or caption. At syempre, kung may natutunan ko man or na-inspired ka sa sample hair creation or hair transformation namin, at kung may natutunan kang tips and technique regarding sa pagsa-semi-reband, huwag mo namang kalimutan na i-like at share, at syempre mag-follow ka na rin. Thank you so much for watching.